Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Daniela's POV. Days had passed at tuluyan na nga kami nakapagtrabaho sa Lori Corporation. Ang trabaho ni Jeric, assistant ko, sabi kasi ni Mamita na hindi ko raw kakayanin ng trabaho kapag ako lang, lalo na't akong head ng accounting. Si Tita Gina nagtrabaho bilang katulong kina Mamita. Ayaw sanang pumayag ni Mamita dahil may ibang trabaho pa naman daw siyang mai-offer, kaya lang ang tigas ng ulo ni Tita. Kaya siya daw mas gusto niyang nasa bahay lang siya. Si Tito Ben naman, trip maging driver. Siya ang tagahatid sa amin papuntang company ni Mamita, pero kami lang na Jeric ang inihahatid niya dahil may sariling driver si Mamita, tapos siya din ang palaging sinasakyan ng mga katulong kapag nag-grocery. My son finally recovered. Unti-unti nang bumabalik ang lakas niya. Tinupad talaga niya ang sinabing magpapagaling siya. I was very glad that day nung ma-discharge na siya sa ospital. Tapos si titang nagbabantay sa kanya sa bahay kapag nasa opisina ko. I have many friends sa opisina kasi friendly tong nanay nyo. Hindi naman masyadong mahirap ang trabaho dahil nandyan ang Superman, not woman, na alalay kong si Jeric. Di, joke lang. Kayo naman, papagalitan ako nun kapag nalaman niyang tinawag ko siyang alalay. Good morning, miss. Bati sa akin ang isa sa mga empleyado dito sa Lori Corporation. Nasanay na rin ako sa ganitong setup. Na kada papasok ako dito sa kumpanya, marami ang babati sa akin. Dati kasi, pag bibisitahin ko si daddy sa kumpanya namin, ganito din ang nangyayari, pati rin sa kumpanya ng asawa. Oo, asawa ko. Alam niyo yung feeling na gustong gusto mo nang mag-file ng annulment, kaya lang di mo magawa kasi baka matrace niya kung saan ka nagtatago. Pero okay lang, darating din ang time na ready na akong makaharap sila. At pag darating na yung araw na yon, dala-dala ko na ang annulment papers ko. O, diba? Ang tawag doon, pasabog ni Ira. Huwag gamitan ng Ira na pangalan kasi naalala ko lang walang hiyang lalaking yon. Ira kasi ang tawag niya sa akin dahil maliit lang daw tumatawag nun sa akin. Pero may tawagan kami nung naging mag-asawa na kami. Copy ko. Ang corny, no? Alam niyo kung bakit ganyan tawagan namin? Kasi mahilig kami pareho sa kape. Pagkapasok ko pa lang sa opisina, bumungad agad sa harap ko ang madaming folders sa table ko. Hindi ko kasama sa Jeric ngayon dahil masama daw ang pakiramdam ni bakla at meron daw siya ngayon. Duh! Nag-iinarte lang ang baklang yun eh. After a few hours, I heard a knock on the door. Come in, sagot ko. Narinig ko ang pagbukas at pagsarado ng pintuan dito sa office ko, but I did not mind looking who is that person. Hi, why so busy? Have you already eaten your lunch? Sabi ng pamilyar na boses sa harapan ko. Oh please, not now. I don't want to entertain people like him. Napaka-clingy. Parang may kami. Araw-araw na lang bumibisita dito. Sa susunod, ipapaban ko na talaga to. Hinarap ko siya with poker face. Yes, tapos na. Walang ganang sabi ko. Oh nice, I thought hindi ka na naman kumain. Of course, I lied. Hindi pa kaya ako kumakain. Alam nyo, ang feeling close talaga nito. Jay, would you please stay away from me? You don't have to come here every day just to remind me to eat. I know what I'm doing and I don't need you. Ilang beses ko na ba siyang nasabihan ng ganito, pero ang tigas-tigas ng ulo. Pag may time ako, ipapa-x-ray ko tong utak niya at baka may bakal sa loob. Malay mo, sa katigasan ba naman ang utak niya? But I don't want to, sagot niya. Isa pa, masusuntok ko na talaga to. Ano ba, Jay? Mahirap bang intindihan ng isang pakiusap? I told you before and I will say it again. I don't need you. In-emphasize ko talaga para damang-dama. Sorry, I just want you to be my friend. Nothing more, nothing less. Malungkot niyang sabi. Bakit parang nangongonsensya pa to? Okay, fine, just friends. Nothing more, nothing less. At the end, ako rin ang sumuko. Sa kakulitan ba naman niya? Pagkatapos namin mag-usap, umalis na kaagad siya dahil may trabaho pa raw siya na naiwan sa opisina niya. I met Jay in a business gathering sa hotel. Sinama ko ni Mamita that time dahil gusto niya akong matrain sa mga bagay-bagay na connected sa business niya.
The whole night siya lang kausap ko nun dahil siya lang din naman na may lakas na loob na nag-approach sa akin. We talked about our personal life but I never shared to him about my husband pero sinabi ko sa kanya na may anak na ako, 4 years old. Hanggang sa matapos ang event, siya na lang talaga ang kausap ko. We exchanged numbers at simula noon, palagi niya na akong tinetext at tinatawagan. Sometimes I don't answer his calls kasi nga nakakainis na. Simula nung di ko na sinasagot ang tawag at text niya, pumunta siya dito sa Lori Corporation at mangulit sa akin. I rejected every invitation niya kasi nga ayoko siyang makasama because he is too clingy to the point na maliinis ka talaga. I finished my work at exactly 4 o'clock in the afternoon. I fixed my things at saka umalis na sa opisina at umuwi na sa bahay. Pagkarating ko, nadatnan ko si Mamita at ang anak ko na naglalaro ng harina sa kitchen. I think they're baking cookies. Mama! Masiglang bati ng anak ko pagkakita ko sa kanya. Hi baby! Hi Mamita! Bati ko sa kanila, sabay halik sa anak ko at beso-beso kay Mamita. How was your work, Iha? Tanong niya. Okay lang naman po. Tapos pinuntahan na naman ako ni Jay sa office. Nakasimangot kong sabi. By the way, kanina pa po ba kayo nandito, Mamita? Tanong ko. Nag-half day lang ako kasi masama ang pakiramdam ko. Have you already go to the hospital? Nagpa-maybe tomorrow na lang siguro, Iha. Sasamahan ko po kayo bukas. A-absent muna ako. Okay lang po ba? That would be nice, Iha. Masayang sabi niya. Marcos POV. Hi, Kopi ko. Kanina ka pa ba nakauwi? Masiglang bati ng asawa ko sa akin habang papasok sa loob ng bahay. Sabay halik sa labi ko, pero iniwas ko ang labi ko sa kanya nang akma niya na akong hahalikan. Nandito kami ngayon sa sala. Nagtataka siyang tumingin sa akin. What's the problem, hon? Galit ko siyang tiningnan. Ang problema? Ito. Sabi ko sabay lapag ng brown envelope sa coffee table dito sa sala ng bahay namin. Nagpalipat-lipat na ang tingin niya sa brown envelope na nasa coffee table at sa akin. What's this? Tanong niya sabay kuha nito. Open it. Walang gana kong sabi. Binuksan niya ang envelope at laking gulat niya nang makita ang laman nito. Hindi rin nakatakas sa aking paningin ang luhang namumuo sa kanyang dalawang mata. What is the meaning of that? Galit kong tanong sa kanya. No, this is not what you mean. Depensa niya. Ano ba dapat ang ibig sabihin yan? Who sent you these pictures? Naiiyak niyang sabi. Ang laman ng envelope na tinitingnan niya ngayon ay mga larawan na nakuha kanina dalang suot niya ngayon at ang suot niyang damit sa picture ay magkapareho. Wala akong alam kung sinong kumuha ng litratong yan at nag-send sa akin dahil bigla na nang binigay sa akin ng sekretary ko at ang sabi niya may nagpapabigay daw. Dali-dali akong umuwi dito sa bahay nang makita ko ang laman ng envelope na to dahil gusto kong kausapin ng asawa ko. It doesn't matter. Now explain these pictures to me. Are you cheating on me? Tell me. Sigaw ko sa kanya. No, I never cheated on you. Sigaw niya pabalik sa akin. And why are you hugging this person? Why are you two kissing? We did not kiss. Aksi, hindi ko na pinatapos pang sasabihin niya dahil hindi ako naniniwala sa kanya. Stop. Leave this place or else. Ako ang hihila sa'yo paalis dito. Buong tapang kong sabi sa kanya. Please, Kopi ko, let me explain. Please. Pagmamakawa niya sa akin. No need to explain. It's crystal clear that you cheated on me. Galit kong turan. Please, Kopi ko, listen to me. Pagmamakawa niya sabay yakap sa akin. Do not call me that endearment. Sabi ko sabay tulak sa kanya palayo. Okay, fine. Ang dali-dali mo akong itaboy palabas na parang wala tayong pinagsamahan. By the way, salamat sa pagmamahal. I love you so much, Kopi ko, and I hope that this love I'm feeling for you right now, sana'y mawala ng parang bula. You are not worthy for this love. Sabi niya sabay pahid ng kanyang luha. I want to hug her because just seeing her crying in front of me is like I was stabbed by a knife. After she said those words, pumunta siya sa kwarto namin at kumuha ng maliit na damit. Di ko na malayan umiiyak na pala ako habang inaalala ang nangyari 4 years ago. Sir, papayag na po ba kayo sa plano ng board members? Sabi sa akin ng sekretary ko. Ano nga ulit yung planong nabuo nila? Tanong ko.
Ano po sir yung magpapatayo ng bagong branch sa ibang lugar dahil tumataas na po ang sales ng products ng LJC Enterprises? Magalang niyang sagot. Nandito ako ngayon sa opisina at as usual nagtatrabaho na naman. Lagi ko tong ginagawa sa mga nakaraang taon dahil dito ko lang nalilimutan pansamantala ang mga laala na nangyari sa mga nakaraang taon. Ah, okay. This is what you're going to do. Call an emergency meeting to the board of members this afternoon at exactly 2:45 p.m. The agenda is about the plans that they made last week. I will talk to them personally. You can leave. Okay, sir. You have 3 hours and 35 minutes to prepare. Sabi niya sabay tingin sa kanyang wristwatch. This day was very tiring day. Gabi na ako nakauwi dahil matagal lang tapos ang meeting at may tinapos pa akong trabaho sa opisina. Pagkarating ko sa bahay, I immediately checked my email account at baka may message sa akin yung private investigator nila papa at mama. Bumuntong hininga ako ng walang message kahit isa akong nabasa galing sa private investigator. Kada araw na lang tong ganito. Wala pa rin kaming alam kung saan lumipat si Ira ng bahay pero hindi ako susuko kahit ilang taon pa ang lumipas. Habang buhay may pag-asa kaya't lalaban ako anumang mangyari. Mga 10:00 na ng gabi na maisipan kong pumunta sa bar. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan si James. Bro, nasan ka ngayon? Nandito sa bahay bro, binantayan si Raiko. May lagnat kasi tapos si Krisa masakit ang tiyan. Ang likod kasi ng baby namin sa tiyan niya eh. Bakit bro, anong problema? May kailangan ka? Sagot niya. Ang sarap ng buhay ngayon ni James. May anak ng isa at may darating pa. Sana, inalagaan ko ng mabuti ang asawa ko. Ang saya siguro ng buhay namin ngayon. Bumuntong hininga ko at sinagot siya. Yayayain sana kitang mag-bar kaya lang busy ka. Sa susunod na lang bro kapag di ka na busy. Pakikamusta ako sa asawa at kay Raiko. Sabihin mo magpagaling siya, sabi ng ninong niya. Sige bro. Sige bro, salamat. Sa susunod na lang kita masasabayan. Mag-ingat ka. Sagot niya sabay baba sa tawag. I was welcomed by a loud music and the colorful lights pagkapasok ko sa Joyax Bar. Dito kami palagi pumupunta ng mga kaibigan ko kapag nagkayayaan. Kada san kalilingon may mga taong nagsasayaw, nag-iinuman at naghahalikan. Gantong-ganto ko noon nang di pa dumadating sa buhay ko si Ira. Kada gabi nagbabar pero simula na nakilala ko siya nagbagong lahat. I changed myself to the better. Minsan na lang akong pumunta dito dahil baka magalit siya sa akin. I stopped smoking dahil ayaw niya ng naninigarilyo. We are happy back then but everything changed simula nung may nagsend ng pictures niya kasama yung boyfriend niyang si Jacob. At first hindi ako naniwala, ngunit klarong-klaro sa picture na naghahalikan sila. Para akong pinatay habang nakatingin sa mga litrato. Hi baby? Nabalik ako sa ulirat nang may magsalita sa tabi ko. Why are you alone? Can I accompany you? Malanding sabi nito. Yeah, sure. Shit, ano ba tong sinasabi ko? 2 martini, please. Sigaw niya sa bartender nang maservice sa amin ng alak. Nag-usap kami ng iba't ibang bagay. I enjoyed her company. Kahit ang landi-landi ng babaeng to, kahit saan lang humahawak sa katawan ko. You know, you are so handsome, baby. Hinawakan niya ang baba ko. You have nice lips. Can I taste it, darling? Akmang hahalikan niya na ako. Mabuti at nakaiwas ako. Sorry, but you cannot do that. Just only 1 kiss, please? Malandi niyang sabi. No, I better get going. Excuse me. Sabi ko sabay tayo at naglakad paalis. Hey, we're not done yet. Come back here. Dinig kong sigaw niya pero di na ako nakinig at umalis na at umuwi sa bahay. Daniela's POV. Sasamahan ko po kayo bukas. Absent na muna ako. Okay lang po ba? That would be nice, Iha. Masayang sabi niya. Iha, kapag nawala ko na ako sa mundong to, alagaan mo ng maayos ang kumpanya ko, ha? Biglang sabi ni Mamita sa akin. Ho? Gulat kong tanong. Bakit niya ba to sinasabi sa akin na parang nagpapaalam na? Wala na kasing natitirang pamilya sa akin. Iniwan na nila akong lahat. Hindi rin ako nakahanap ng katuwang sa buhay at wala rin akong anak. Malungkot niyang saad. Ba't niyo po ba to sinasabi, Mamita? Okay lang po ba kayo? Para kayo namamaalam niyan eh. Pinilit kong pasiglahin ang boses ko.
Yung mga tinuro ko, huwag mong kakalimutan ha, kung ano ang mga pasikot-sikot sa pagpapatakbo ng kumpanya ko, sabi niya habang nakatingin sa mata ko. Bakit po ako? Naguguluhan kong tanong. Kasi ikaw lang pinagkakatiwalaan ko at ikaw lang ang meron ako, sabi niya. Nasiyahan ako sa sabi ni Mamita, kahit papano may nagmamayari na rin pala sa akin. Talaga po? Pero baka mabigo ko kayo, Mamita. Sabi ko sa kanya sabay karga sa anak ko. Nakatulog na pala to. Hindi yan, Iha. I trust you. Hindi yan mangyayari. She surely say. Thank you for the trust, Mamita. Masaya kong sabi. It's my pleasure. Sige, magbihis ka na. Dalhin mo na yan si Hezekiah sa kwarto niya para makahiga ng maayos. Sige po, I will be back. Pagkatapos kong magbihis, bumaba na ako para magkapunan. Habang pababa ako, nakasalubong ko si Tita Gina. Good evening, Tita. Nasaan po si Jeric? Tanong ko dito. Nandito ka na pala, anak. Ay nako, si Jeric umalis. May imimit daw siya eh. Sino naman kayang imimit ng baklang yun? Nasabi po ba niya kung sino? Mga kaklase daw niya nung high school. Nagkayayaan sila. Magbabar daw yun ngayon eh. Wala siguradong, sabi niya sa akin. Nakakainis talaga yung baklang yun. Sabi pa ni Tita, masama daw ang pakiramdam niya. Naisahan na naman ako ng baklang yun. Alam mo na yun, anak. Palaging may palusot kapag may pupuntahang lakad. Natatawang sabi ni Tita. Nakakainis. Patay talaga yun sa akin bukas. Sige, bakala ka na anak. Dahil nakakain na ng hapunan. Nasaan si Hezekiah? Naku, nakatulog po eh. Napuyat kakalaro nila ni Mamita. O sige, kumain ka na. Naghintay na si Ma'am Lori sa dining table. Masaya kaming naghapunan ni Mamita kasama ng mga katulong. Ayaw pa sana lang sumabay kaya lang pinilit sila ni Mamita. Para talagang may nagbago kay Mamita. Nakakatakot mang isipin pero para siyang namamaalam na. Wag naman sana yung mangyayari. Pagkatapos ng masayang hapunan, pumunta ako sa kwarto ko at dumiretso sa comfort room. Nag-half bath bago humiga sa kama. Mga ilang minuto akong nakahiga nang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko ito at binasa ang text. From Jacob Daniela. Ngayon ko lang to sasabihin sa'yo. Hinahanap ka ng pamilya mo. The past years yun ang ginawa nila. Hindi ko nasabi sa'yo dahil ayokong may iniisip pa. Nagsimula silang hanapin ka nung sinabi ko kay Marco ang totoong nangyari sa restaurant kung saan nakuha ang pictures natin. Sorry, dahil nasabi ko sa kanila ang totoong nangyari. Naawa kasi ako sa'yo eh. Last week, pinunta nila ang bahay ko saan ka nakatira pero wala na raw tao doon. Nasaan ka na ba ngayon nakatira? Received 9:34 p.m. No, this can't be. Hindi nila pwedeng malaman kung saan ako nakatira ngayon. Hindi po pwede dahil baka bumaliktad si Jacob. Baka maawa si Jacob kay Marco at sabihin kung nasaan na ako nakatira. The past years, may communication kami ni Jacob. May update ako sa mga nangyayari sa pamilya ko at kay Marco pero siya wala siyang alam sa akin. Alam lang niya kung nasan ako nakatira pero sinabihan ko siyang wag akong pupuntahan. Para saan pa ang paghahanap nila sa akin? Nagsisisi na ba sila? Nagsisi na ba sila sa mga ginawa nila sa akin? O baka gusto pa nilang gawing miserable ang buhay ko? Ayokong malaman nila kung nasaan ako. Baka makita nila ang anak ko at kunin nila sa akin. Hindi po pwede yun, magkamatayan na. Sa aking pag-iisip, hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. Kinabukasan nagising ako dahil sa kamay na bumibinat sa mukha ko. Ang cute talaga ng anak ko. Nagulat ako sa kanya sabay kiliti sa tagiliran at leeg niya. Tama na po, Mama. Hindi na makahinga si Hezi? Sabi niya sabay tawa. Okay, come on. Remove your clothes. Let's take a bath. Masigla kong sabi sa kanya. Why? It's too early, Mama. Sabi niya. Yeah, because we're going to the hospital, baby. Nakangiti kong sabi. No, Mama. Magaling na po ako. Ang cute talaga ng baby ko. Sasabayin natin si Lala mo sa ospital kasi masama yung pakiramdam niya. Is that fine, baby? Okay, Mama. Pagkatapos mag-prepare, bumaba kami ng mga ilang minuto. Bumaba na rin si Mamita. Good morning. Let's go, Iha. Baby Z. Nakangiting bungad ni Mamita. Dediretso na ba tayo sa Honey, Mamita, saan ang lakad ninyo? Oh no, here we go again.
None of your business, bakla. At hoy, baka nakakalimutan mo, nagsinungaling ka sa akin kahapon. Sabi mo masama ang pakiramdam mo kaya hindi ka pumasok. Yun pala, may lakad ka lang. Galit kong sabi dito. Sorry na, honey. Naka-puppy eyes niyang sabi. Basta, bahala ka dyan. Magbihis ka at pumasok sa opisina. Sabihin mo sa team natin hindi ako makapasok dahil sinamahan ko si Mamita. Naiirita kong sabi. Tara na, Mamita. Hayaan mo na yan. Belat ko sa kanya. Pagkarating sa ospital, dumiretso kami sa opisina ng doktor ni Mamita. Naabutan namin siyang nakaupo sa table niya at may binabasang papel. Good morning, Dr. Ramirez. Bati ni Mamita sa doktor. Good morning, Ma'am Lori. Take a seat, please. He said while offering the chairs in front of his table. Makalipas na ilang test kay Mamita, lumabas na rin ang result. Ba't para ako natatakot sa resulta ng test na ginawa ni Dr. Ramirez? Based on the test that we've done, may sakit ito, cancer sa buto at malala na dahil stage 4 na, Ma'am Lori, sabi ng doktor. Para akong binagsakan ng mabigat na bagay. Tumingala ako, tumingin kay Mamita. I can see tears forming in her eyes. Kung masakit sa akin ang resulta, how much more sa kanya? Daniela's POV. Para akong binagsakan ng mabigat na bagay. Tumingala ako, tumingin kay Mamita. I can see tears forming in her eyes. Kung masakit sa akin na resulta, how much more sa kanya? Nakarating kami sa mansyon na walang nagsasalita. Di na rin kami nakapamasyal dahil sa hindi inaasang resulta sa mga test sa katawan ni Mamita. Daniela, tawag niya sa akin. Ho, ano po yun, Mamita? Jocelyn, tawag niya sa katulong dito sa bahay. Yes, ma'am, ano po yun? Nagtatakang tanong ng katulong. Come. Kunin mo muna si Baby Hezzy kasi may pag-uusapan kami ng mama niya. Hi, Baby Hezzy, halika. Laro tayo sa kwarto mo. Masiglang sabi ng katulong. Tumingin sa akin si Hezzy. Parang ayaw umalis sa tabi ko. Gusto pa siguro akong makasama. Listen to mama, baby. Okay? Come to Yaya Jocelyn kasi may pag-uusapan pa kami. Ni Mamita, okay? Maglalaro tayo mamaya. Inalikan niya ako sa pisngi sabay alis. Napagdesisyon na ni Mamita na sa garden niya na lamang kami mag-uusap para maaliwalas daw. Ano po bang pag-uusapan natin, Mamita? Simula ako sa usapan. First of all, I want to tell you na ikaw ang magmamana sa kayamanan ko and this is serious. I know, anytime, any minute, hour or day, months, maybe years, mawawala na ako dahil sa sakit ko. Malungkot niyang saad. Naawa na ako kay Mamita sa kalagayan niya ngayon. Don't say that, Mamita. Matagal ka pa pong mabubuhay. Bumantong hininga siya. No, I can feel it. Nung una pa lang nahihirapan na ako, minsan na maglakad. I don't know kung bakit dahil hindi ko naisipang magpa-check up dahil busy ako sa kumpanya. Sabi niya, these past days, I am so weak. Pagbangon sa umaga, nahihirapan na ako. You will be fine, Mamita. Trust me. Pinipigilan ko ang maluha dahil ayokong makita niya na nasasaktan ako. Bago lang kaming naging close ni Mamita pero napalapit na kagad ang loob ko sa kanya. I don't want to lose her dahil siya na lang ang meron ako aside from Jeric and his family. Iha, mas mabuti nang tanggapin to kasi ito na talagang mangyayari. Hindi niya na napigilang umiyak habang sinasabi ito. Daniela, I trust you na magagampanan mo ng maayos ang kumpanya. I trust your ability to manage the company. Sabi niya pa habang nakahawak sa kamay ko. Thank you for trusting me, Mamita. Buong puso kong sabi sa kanya. Okay then, I will settle a meeting to the board of members para sa pagta-turn over mo ng company. I will also call my event organizer para sa party na gaganapin sa pagta-turn over mo. Kailangan pa po ba talaga ng party, Mamita? Tanong ko sa kanya. Kailangan yon, Iha, para malaman ng mga business partner ko na hindi na akong magmamanage, sabi niya. Kinakabahan po ako, Mamita. Tumawa siya bago nagsalita. Naku, huwag kang kabahan. Hindi naman yan maiiwasan eh. Pero manage yourself na hindi ka kakabahan that time, okay? Sige, Mamita. I will try my very best, sagot ko. Months had passed at tuluyan na nga ako ang bagong CEO ng Lori Corporation. Hindi madali ang trabaho.
Tinitrain ako ni Mamita sa mga nakarang araw. So far, alam ko ng ibang pasikot-sikot sa pagpapatakbo ng kanyang kumpanya. Natigil ang pagtuturo niya sa akin dahil hindi na siya minsan nakakalakad kasi may mga buto sa katawan niya na ayaw nang mag-function dahil sa cancer niya. Ayaw na raw niyang magpa-ospital dahil ang pagtutunguhan din daw mamamatay din. Masaya naman ang trabaho kaya lang sa lahat ng bagay na gagawin ko sa company may special treatment. Ganito siguro kapag ikaw ang CEO. The party that Mamita say ay maayos na natapos. I wore an elegant gown that night. Many people says na ang ganda ko daw. Well, it's natural. Ang hangin ko. Minsan na lang akong may time sa anak ko kasi busy ako sa company pero naiintindihan naman niya. Minsan sumasama siya sa office kapag hindi masyadong busy sa company. Si Jeric din ang bagong accounting head. Siya ang nalagay ni Mamita dahil alam na ni Jeric kung paano to tatrabahuhin. He is also an accounting graduate. Knock knock, come in. Sabi ko sa taong kumakatok sa opisina ko. Good morning, ma'am. I'm here to remind you about your schedule today. At exactly 11, you will be having a lunch meeting with the CEO of Russell Incorporated, Mr. Cabaron. At 3 in the afternoon, you have a meeting in Georgia Restaurant with Miss Capinda. Is that all? Tanong ko. Yes, ma'am. After that, you're free to do anything you want. She politely said. Thank you, Grace. You can leave. Hays, ganito na ang routine ko sa araw-araw. Hindi ako nawawalan ng meeting. Minsan nga, gabing-gabi na ako nakakauwi. Mas okay yung schedule ko ngayon dahil 2 lang yung imi-meet ko kasi usually 3, 4, 5. Minsan ika-cancel ko na lang ang iba dahil hindi na kaya ng katawan ko. Madalas ako nag-a-attend ng gatherings and it's all about business. Mamita bought me limited edition ng mga gowns, dresses, jewelries, stilettos, pouches, bags, and etc. sa ibang bansa, mostly from Europe and France. I told her na wag akong bilan kasi kaya ko nang bumili ng mga ganong bagay but she insisted kasi daw kailangan ko ng mga nun. In the end, siya yung nanalo. I also bought many clothes and toys to my son. Pag bumibili ako, kasama ko siya palagi. Bonding na rin namin mag-ina. This past days natanong niya ako sino daw ang papa niya. Mabuti na lang dumating ang bakla kasi kung di siya dumating, I don't know kung ano isasagot ko sa kanya. And speaking of Jeric, nagsimula na siyang magpatayo ng bahay and I'm very happy for him. Binenta nila ang lupang tinitirahan namin noon at bumili siya ng bagong lupa dito malapit sa mansyon. Hindi niyo natanong sa Jay? Ayun, minsan na lang kaming nagtatawagan kasi busy ako. Mas mabuti na rin at baka sa pamamagitan nito, mawala yung feelings niya sa akin. Natapos ang meeting ko ngayong araw, kaya napagdesisyonan kong umuwi ng maaga para makapaglaro pa ako sa anak ko. Pagkarating sa bahay, parang busy ang lahat. Natataranta ang mga katulong. Bilisan mo, Jocelyn. Tawagan mo na si Ma'am Daniela. Natatarantang sabi ni Yaya Inday. Ito na nga ginagawa na, sagot ni Jocelyn. Why? What happened here? Nagtataka kong tanong. Ma'am, mabuti na nandito kayo. Si Ma'am Lori ho kasi inatake ng sakit niya eh. Kailangan na po natin siyang dalhin sa ospital. Natatakot na sabi niya. Di ko namalayan na bitawan ko na pala ang bag ko at tumakba papunta sa kwarto ni Mamita habang tumutulo ang luha sa mata ko.